Para nga tayo mga mare nagkaroon ng restaurant nga dito sa bago nating kubo nung nalagyan nga siya ng mga ilaw. Kaya naman tara mga mare, samahan nyo ulit kami ngayong araw. Eto nga sila Kuya Mark dito na nga rin mga mare nagkape nga ng barley. Gandahan nga sa barley natin mga mare, marami kang pagpipilian. May choco, may kape, may pineapple juice, at yung pure barley. Kaya kung may mga katanungan nga kayo mga mare, mag-message nga lang kayo dito. Kaya nga lang makilala natin yung barley mga mare, eto na rin talaga ang kinakape nga natin. Hindi nga lang tayong matatanda ang pwede nga nito, pwede nga rin to sa bata. Meron nga rin tayong dark choco. At eto nga sila Kuya Noli, habang nag-aasikaso sila dyang uminom ng kape, eto naman si tatay nagdidilig na nga rin. Kaya pala maaga pa lang, wala na nga sila dito. Pansin ko nga rin, 6:30 pa lang mga mare, sobrang tirik na ang araw ngayon. Nung Enero nga mga mare, mapapansin mo talaga kahit nga alas 6 madilim pa. Napakabilis nga ngayon mga mare ng gabi. O siya, pagtapos naman nga nila dun sa kabila, dito na nga rin sila pumunta para magpakain nga ng mga itik. Di rin talaga natin to pwedeng pabayaan nga mga mare dahil andito nga yung mga itik nga natin. So ngayon lang din talaga, lagi nga tayo nandun sa kabila. Dahil yun nga ang mas malapit, pero syempre di natin to papabayaan. Tingnan yung mga mare, malinas na nga itlog kasi nga may mga ipa na. Bukod doon, sabi nga ni Ran, yung mga inuman daw ay dapat nga doon sa milango yan para hindi nababasa. At sa wakas nagkaroon na rin sila ng oras para magpagupit. Eto nga si Kinoli, excited na umuwi sa Bicol, nagpagupit na nga mga mare. At eto nga si Bebe, nagluto na nga rin siya ng adobong ang baboy. Yun na nga lang din ang magiging pananghalian nga natin. Kinahaponan naman ay dito naman nga sila nagdilig. Habang patagal nga ng patagal, paganda na ng paganda nga mga mare dito kasi nagsisipaglakihan na nga sila. Eto nga si mama, nawawala nga lang basta-basta, akala ko natutulog, yung pala nandito na naman nga at nagtanim nga ng ube. Ito na rin talaga ang libangan nga ni mama ngayon, kaya malaking bagay na nakuha nga natin to. Kapag nga may nakikita siya mga maring may tubo ay talaga dinadala niya agad dito para itanim. Ewan ko kung lahat ba ng taga-probinsya ay malalabig nga ang kamay or mahilig nga magtanim. Sila mama kasi noon pa man ay mahilig na magtanim, kaya nga lang wala pa nga tayong lupa noon. Pero ngayon nga mga mare, sarili na natin kahit anong pwede natin itatanim natin dyan. Eto nga si mama, siya pala ang salarin ko bakit mga nakasabit yung mga sandok dyan. Sabi niya kasi mas maganda nga doon, kaya hinayaan ko na. Sa maghapon nga, hindi pwede nga mga maring walang gawin nga itong si mama ko. Ano-ano kinakatikot. Hapon na naman nga mga mare, kaya pumunta nga ulit sila dito. So yun mga namin doon na yung itik sa atin, kaya lang may mga kapitbahay nga tayo doon. May ingay pa naman ng itik, baka magreklamo, okay na silang nandito. Ang ganda na nga rin dito mga mare, palubog na naman nga ang araw. Pag bagong pakikibaka na naman nga kinabukasan. Ito pala sila Ate Casey, na dalaw nga dito mga mare kasi may pinuntahan sila at dumiretso na nga rin dito. Ito nga mga mare, si Gael, titig na titig ba naman dito sa pizza kaya binibigyan ko. Ay nako Gael, hindi ka pa pwedeng kumain. Isang buwan na lang ay pwede na. Kasama nga rin pala yung anak ni Ate Casey at tingnan nyo naman ang cute-cute nga. At eto nga mga mare, ang ganda ng kwento ni Haru. Alam nyo ba mga mare na wala nga to ng 3 buwan. Akala nga namin ay hindi na nga namin makikita yan. Aso ngayon mga mare ni Marico na kapatid nga ni Chichi. Loob nga ng 3 buwan ay hindi na nga yan nakita. Tapos nung papunta nga dito sila Marico, nakasabay nga nilang tumawid, tumabi sa kanila. Nung una nga daw, nag-aalangan pa nga si Maricon kung aso niya nga yun. Pero ayun nga mga mare, aso niya at si Haru nga yun. Si Haru nga din ang patunay na totoo pala ang kasabihan nga ni mga aso ay hindi nakakalimot sa mga amo nga nila basta minahal mo. Kasi sa loob nga ng 3 buwan, hindi rin biro yun mga mare at ang bait nga din na nag-alaga sa kanya. Buti na nga lang din ibinigay na nga kay Maricon si Haru kasi nga iniyakan din talaga yan. Dahil marami nga tayong kamatis, kaya naman magluluto ang kinamatisang manok. At dito nga tayo maghahaponan, ang ganda nga dito sa gabi lalo at dumating na itong mga ilaw nga natin. Kaya naman ayan, tamang mekos-mekos nga lang tayo dito mga mare. Ang sarap din pala dito ngayong gabi kasi napakahangin nga kapag ganitong oras. Kaya naman sakto lang din talaga yung init nga ng kalan dahil malamig din naman. Nung natprito ko na nga itong mga manok, ito naman nga ginisa ko na nga rin mga mare yung kamatis. Kaya yan, tamang mekos-mekos nga lang tayo dyan mga mare. O siya, baka may mag-comment na naman, mukha daw akong di naliligo. Ako mga mare, mukhang di lang ako naliligo pero 2 beses ako maligo sa isang araw, minsan mahigit pa nga dahil mainit. Diyan ganito lang din talaga kami manamit mga mare kapag andito naman nga. Di naman kasi maganda kung nakagaon kami nasa bukid lang. Di ba mga mare? O siya, tingnan nyo naman nga, para tuloy dito nagkaroon nga ng kainan. Noong mga oras nga na to ay wala na ako dito mga mare dahil bumili nga akong paminta sa Knorr Cubes. Kaya sila muna nga dito ang naglagay nga ng patatas. Nung dumating nga ako mga mare, tuwang-tuwa ako. Paano ba naman ang ganda nga nung sa tapat ko habang nagluluto? Dahil hindi pa nga tayo naghahaponan na
ayan, nasipagkape na nga rin sila dito at si Ran. Gandaan nga dito sa kape natin pwedeng-pwede nga itong kay Ran kahit nga acidic siya. Kaya naman okay lang sa kanya magkape ng araw-araw. At eto nga mga mares sila, niloloko nga si Kuya Noli, abay gulat na gulat at tawang-tawa na naman nga. Mas masarap pa nga itong mga mares sa 3-in-1. Dito marami pa nga mga maring benefits yung kape nga natin. Yung dalawa lang naman nga mga mare ang nagkape habang nag-aantay nga ng niluluto natin. Pagdating ko nga, nasikaso ko na nga rin to at nilagay ko na nga rin etong sili saka etong pechay. Ang ganda lang din talaga mga mare nung ilaw nga natin. 5 piraso lang yun at destiny nga yatang mailagay nga yan dyan kasi saktong-sakto. Sabi ko nga kay Ran, maglagay nga din kami dyan ng duyan para mas masarap nga ditong tumambay sa gabi bago nga tayo matulog. At eto, kakain na nga tayo mga mare at samahin na nga kami. Kung mapanood nyo nga to ng hapunan ay kinabukasan ay pwede nyo nga to mga maring gawing ulam. Kaya naman kung napanood nyo to umaga ay pwede nyo nga tong gawing tanghalian, hapunan kung wala kami isip na iuulamin. Napakabilis nga lang din iluto at eto nga mga mare, sobrang saya nga ng ganito, yung payapa lang, tahimik. Kapag ganito ba naman katahimik ang buhay mo ay wala ka nang hihilingin pa. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.